Nagpagyewang-gewang saka natumba ang wing van na yan sa Tigbawan, Iloilo. Ayon sa pulisya, nasagi ng van ang isang motorsiklong nagpalit ng linya kaya nawalan ito ng kontrol at tumagilid. Sugatan ng rider habang ligtas naman ang driver at pahinante ng wing van. Nagkaareglo na rin daw ang dalawang panig. Para mabawasan ang malalang epekto ng mga aksidente sa kalsada sa Metro Manila, nagkakabit ang MMDA na mga crash guard sa ilang kalsada. Nakatutok si Von Aquino. Mahigit 10 concrete barrier ang inararo ng bus na ito sa EDSA Quezon Avenue sa Quezon City. Walang sugatan. Batay sa paunang investigasyon, nakaidlip umano ang bus driver. Nagkalat ang mga nawasak na concrete barrier. Ang mga ganitong insidente na isa sa mga sanhi ng pagkasawi ng mga motorista ang naistugunan ng MMDA sa paglalagay ng crash guards. Gaya nitong inilagay sa Tandang Sora Avenue, Quezon City. Nayupi ito matapos may bumanggang truck. Ligtas ang driver nito. Dahil effective nga yung crash guard, hindi po siya nasira as compared kung bumangga lang siya sa ordinaryong poste or sa concrete post or sa metal post. Ngayong taon, sinimula ng MMDA ang paglalagay ng crash barriers. Unang nag-install sa kabaan ng C5 Road. Ayon sa MMDA, ang paglalagay ng mga crash guards ay bahagi ng Metro Manila Road Safety Action Plan na suportado ng World Health Organization. Layo nitong mabawasan ng 35% ang road crash fatalities sa 2028. Sa tala ng MMDA, 445 na tao ang namamatay taon-taon sa Metro Manila dahil sa pagbangga o road crashes. Base sa aming pag-aaral, ito pong crash guards na ito ay makakatulong dahil instead po na sa sasakyan na pupunta yung impact noong pagkakabangga, ay na-absorb po nitong mga crash guards. Ayon sa MMDA, ilalagay ang crash guard sa mga lugar kung saan maraming naitalang aksidente base sa datos. Malaking tulong po sa amin yan kasi yun nga, kagaya ng dagdag safety sa amin. Malaking tulong yan lalo sa gabi. Kasi ma-alerto yung driver pag nakita niya yung markings. May crash guard man o wala, paalala ng MMDA, mag-ingat sa pagmamaneho. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Bukas po, inaasang ilalabas ng Senate Impeachment Court ang desisyon kaugnay sa paglabag sa sub judice rule o yung pong pagbabawal sa pagkokomento sa merito ng nakabinbing kaso. Pero sa tingin po na isang dating senador na veterano ng ilang nagdaang impeachment trial, hindi dapat maging kasing higpit ng regular court ang impeachment court sa pagpapatupad niyan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Matapos makansela ang 2 araw ng impeachment trial dahil sa masamang panahon, magpapatuloy ang pagdinig ni Vice President Sara Duterte bukas matapos ang halos 1 linggo. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, maaasahan bukas ilalabas ang ruling kaugnay sa paglabag sa sub judice rule o pagbabawal sa pagkukomento sa merito ng nakabinbing kaso. Kasunod yan ang babala ni Presiding Officer Chiz Escudero sa depensa at prosecution kaugnay sa pagkukomento sa social media tungkol sa trial. Bukas po yan, no? Basta po ang resolusyon na sasabihin ng presiding officer ay nauukol po doon sa coverage ng Rule 18 po ng Senate Impeachment Rules. Kasama po dyan yung parties, yung senator judges, pati sarili niya, yung presiding officer, at pati po yung mga counsels, both the defense and the House prosecution panel, pati yung mga private prosecutors or private counsels. Nakasaad sa Rule 18 ng Rules of Procedure on Impeachment Trials na dapat iwasan ng presiding officer at mga miyembro ng Senado ang pagsasalita tungkol sa merito ng nakabinbing impeachment case. Nag-a-apply rin ito sa prosecutors, taong naharap sa impeachment, kanilang mga abogado at mga testigo. Pero apela ng prosecution team, unawain sana ng korte na kailangan nilang magpaliwanag sa publiko tungkol sa takbo ng trial ng bise. Itong impeachment, hindi naman kasi ito kagaya ng normal na mga court hearing. Ito ay imbued with public interest. Nararapat lamang na maintindihan nila at malaman nila kung ano talaga ang nangyayari. Sana mabigyan kami ng konting flexibility kasi ang kalaban namin dito ay fake news.
Ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, hindi dapat maging kasing higpit ng regular court ang impeachment court sa pagpapatupad ng sub judice rule. Sub judice in judicial proceedings would apply to situations where the opinion that is expressed outside of the court tends to influence the judgment of the court. As a lawyer, I have my doubts whether the sub judice rule can apply to the same extent as it would apply in ordinary courts. Sabi ni Drilon na veterano ng ilang nagdaang impeachment trial, hindi rin maituturing na paglabag ang social media post ni prosecution lawyer Attorney Amando Virgil Ligutan tungkol sa pagtatanong ng misleading questions na inalmahan ng depensa sa harap ng senator judges. That by itself is not sub judice because it has nothing to do with trying to influence or sway the opinion of judges, but rightly or wrongly, it comments on the competence of the defense counsel. Hiningan namin ang reaksyon ng abogado ng bise pero wala pa itong sagot. Inaabangan din sa mga susunod na araw ang anunsyo tungkol sa pagbabago sa schedule ng impeachment trial. Sabi ni Senador Panfilo Lacson, maraming senator judge ang pabor na gawing alas 3 ng hapon ang trial imbis na sa kasalukuyang alas 10 ng umaga. Sabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian, ipa-finalize nila ang proposal na ito ngayon linggo. Kailangan din daw bigyan ng panahon ang iba't ibang partido para makapag-adjust. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Shine na shine ngayon ang character ni Zephanie sa musical series na Born to Shine. Masaya rin daw si Zeph na makasama on set ang kapwa konteserang si Golden Cañedo. Makichika tayo kay Athena Imperial. Sa gitna ng unti-unting pagbangon at paglago ng solo career ni Jenny at ng matinding reveal ni Vanna laban sa kanyang mister na si Freddie at Dara, may puwang pa rin para sa pagpapatawad at pagtanggap sa pagitan ni Jenny at ng kanyang lola Amelia. Dahil dyan, mas marami ang eksena ni Zephanie with veteran actress Tessie Tomas. Very professional on-cam, pero off-cam, parang akala mo masungwit siya or hindi. Pero sobrang kwela. Joker siya as in. Sobra. Kaya it's so much fun po working with her. I'm just so grateful na she's super kind and she's very generous with her wisdom too na sometimes she's just gonna talk to us and then give us advice. Happy rin si Zephanie na kasama niya sa serye ang kapwa konteserang si Golden Cañedo. Sa All Out Sundays, inaabangan kung magduduet uli ang dalawang belters. I just enjoy performing with my co-artists, especially yung talagang laking OPM din. Alam niyo po, yun yung mga laking contest din. Parang na-feel ko na, uy, para tayo naglalaban pero at the same time, we're performing in one stage. Si Golden, unti-unting bumabalik ang confidence sa pagpa-perform. 6 years po ako talagang nawala. And then, nung first na pagpunta ko dito, sobrang kinakabahan ako, hindi ko alam kung ano mangyayari. Sa Born to Shine, na starstruck siya sa OPM singer na si Rosel Nava. Oh my God, siya pala yung kumanta nun. So, talagang, tapos ang galing pong mag-acting, kailangan kong mag-level up. Ayun, yun yung gusto ko na, yun yung motivation po sa sarili ko na gusto kong iba naman na Golden yung makikita nila. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Time out muna sa pagbabantay ng bahay, si Bantay. Time to unwind and have fun ang mga asong Pinoy kasama ang kanilang mga fur parent na lumahok sa palarong Aspin. Yan ang usapang pets ni Katrina Son. Sandok palayok at luksong baka. Kanya-kanyang pakitang gilas ang mga asong Pinoy o Aspin sa kauna-unahang palarong pang-Aspin ngayong araw. Tampok ang masasayang laro at challenges na sinubukan ang liksi at talino tulad ng pag-akyat at pagbundag sa Mount Makiling activity.
Enjoy naman ang mga fur parent at kanilang Aspin sa Taytay Tower Panalo Gate, Lobo Relay, Lakbay Vintage Challenge at Pobitin. Napuna kasi namin yung mga karamihan ng mga pet-friendly places. Puro mga pure breeds lang yung pinapasyal. Tapos wala kayo masyadong makikita na katulad nitong si Tiggy. Chill naman ang lahat sa kanilang movie time. Ang ilan, nakatulog pa. May pet buffet rin. Rescued ang karamihan sa mga Aspin doon. Nakuha sa tapat ng bahay, sa ilalim ng kotse. Nakuha po namin siya sa Taguig, na hit and run po siya doon. Yung dalawang paa po niya dito sa may puwet, yung na-damage po. Yung nerve niya rin po dito. Si Blackie, he's my own hachiko. He stayed dun sa kalsada, taka dun sa plaza na pinagligawan sa kanya nung original owner niya. Bahagi ang palarong pang-Aspin ng pagdiriwang ng Aspin Day na layong itaguyod ang pagmamahal, pag-aalaga at pagpapahalaga sa mga asong Pinoy. Change namin yung term from Askal to Aspin. Dahil nga, ang aso hindi dapat nasa kalye. And napuna din namin, 90% of the cruelty cases na natatanggap namin involve Aspins. Yung mga Aspin, they're just as valuable as yung mga asong may breed. Katrina Son, nakatutok, 24 oras.